sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Si San Roque, siya ay tinatawagan upang tayo ay tulungan. We invoke Saint Roque against pestilence. He is our patron saint. Kung meron tayong kinakaharap na mga sakit, mga salot, pandemya, kagaya ng nakaraang pandemya, COVID-19. Sapagkat ang buhay ni San Roque ay patungkol sa pagtulong niya sa mga may sakit dahil sa mga peste, and eventually siya ay nagkasakit din. Siya ay tumira sa isang kubo sa di kalayuan kung saan may batis at isang aso ang nagdadala sa kanya ng pagkain. Kaya meron tong aso na may daladalang tinapay sa kanyang icon. Meron siyang sugat, kaya nakalilis yung kanyang damit, merong sugat sa tuhod. Kasi pinapakita yung sugat niya at dinidilaan daw ng aso na nagdadala sa kanya ng pagkain upang ito ay gumaling. And he survived until he was found by someone and brought him into an inn or hospice where he was treated. But he died not of sickness, but of execution because he was mistaken to be a spy. Napagkamalan siyang espiya. Kaya siya ay pinatay. Okay, kaya nung panahon ng pandemya, ay kasama sa ating mga panalangin ang ating pagtawag kay San Roque upang tayo ay ipag-adya sa lahat ng salot, ng sakit, ng pandemya. Okay, so si Saint Roque. Maganda itong ating ebanghelyo tungkol sa conflict resolution of the early Christians. Di ni maiwasan na isang komunidad magkaroon ng misunderstandings. Magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Okay? Kaya nga na-develop doon yung mga law, mga ordinances. Hindi ba? Inevitably, conflict may arise. Okay? Meron kang hindi ginawa, meron kang ginawa, the sin of commission and the sin of omission that may hurt your brother or your sister. Anong gagawin natin? Okay, hindi na lang tayo basta mag-uusap. And then we will bump into each other every now and then we are not talking, and then, mahirap yun. So, ito isa sa mga conflict resolution o conflict management na binigay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Kapag daw magkasala sa iyong kapatid mo, kausapin mo. Maganda yun. Sarili na, kayong dalawa. Pag may gusto kang sabihin, ikaw na lang magsabi. Kung una iparating sa iba, siya magsabi. Baka matagdagan, baka mabawasan. Ikaw na lang. At mas maliliwanagan pa. Ang ating purpose is to win the heart of our brother or our sister. Yun ang pinaka-purpose natin. Habang tumatanda ka pala, darating sa panahon, ayaw mo na lang magsalita. Baka ma-misunderstood ka. Kakaunti na lang sasabihin mo. Baka magkamali ka pa ng sasabihin o hindi pa tama yung sasabihin, huwag ka na lang magsalita. At the end of the day, yung mahalaga na lang sasabihin mo. Okay? But anyway, so ang purpose ng conflict management or resolution is to win the heart. We don't want to lose one. Ayaw natin mawala siya. Kaya gusto natin kausapin siya. And then, ayaw pa niya makinig, masama pa rin ang loob niya, magsama ka pa rin ng 2 o 3. Yung mga serious-minded persons. Serious-minded. Hindi yung mga marites. Halimbawa, sa barangay, may problema tayo. Usapin muna natin, tayong dalawa muna, magharap muna tayo. Tapos sabihin, yung sa lupon na. Pagkatapos di pa rin maayos doon na sa munisipyo na, hanggang sa patas until we reach the Supreme Court. Okay, pero the purpose is, we don't want to lose one. Yun naman ang hangarin natin. Gusto nating bumalik siya.
Okay? Hindi masira yung ating ugnayan dun sa tao. Okay? Kaya yung mahalaga yung community that unites, not divides. Hindi sana habang dumarami nagiging mas lumalabo. Habang dumarami yung involved, sana mas lumilinaw. Kaiba doon sa ating pananaw na mas marami, mas mahirap na. Kung ang layunin ng bawat isa ay hindi maghiwa-hiwalay, kung hindi magkasundo, ay siguro magkakasundo. Hindi maiwasan, may mga tampuhan, may mga problema, but ang purpose natin is to win our brother, our sister back. Okay? Not to lose him or her. Yan ang gusto ng ating Panginoong Kristo. Amen.